Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ihahandog sa ating Barangay Kapre. Simulan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Torion. Nangyari ito taong 1967 sa lalawigan ng Negros. Netong mga panahon na ito, pagtatanim ng tubo ang pangunahing ikinabubuhay ng aming pamilya. Kahit papano, hindi naman kami gaanong naghihirap gawa ng malaki-laki rin kasi ang tubuhan na minana ng aking ama mula sa kanyang namayapang mga magulang. Bukod sa pagtutubo, may maliit na bahagi rin kaming taniman ng gulay at prutas na sasapat rin upang meron kaming maihain sa pagkainan. Kung ket masasabi ko na medyo maalwan noon ang aming pamumuhay. Ako ang palaging kasakasama ng aking ama sa pag-aasikaso ng aming mga taniman. Ako lang kasi ang lalaki sa pamilya at panganay rin sa 5 magkakapatid. Isang umaga, habang nagkakape kami ni tatay sa labas ng aming kamalig, biglang nilapitan kami ng isa sa aming trabahador. Magandang umaga po, Ginoong Andong. Bati nito sa aking ama. O Siloy, anong kailangan mo? Halika muna rito, magkape ka muna. Sagot naman ng aking ama. Maraming salamat po, Ginoong, ngunit tapos na rin po ako. Hindi rin naman po ako magtatagal dito, Ginoo. Alam ko po na batid na ninyo ang matagal ng kwento dito sa ating lalawigan. Yung tungkol sa mga nilalang na naninira ng mga pananim at pumapatay rin ng mga hayop ng mga magsasaka. Kahit nga po ako nung una, hirap akong paniwalaan ito sapagkat naririnig ko lang naman kasi yun mula sa mga sabi-sabi. Ngunit alam nyo, Ginoo, kanina nang pumunta ako sa katabing na yun, dadalawin ko sana ang isang kaibigan. Pagkadating doon ay unti-unti na po akong naniwala sa mga sabi-sabi. Sapagkat may nadaanan kasi akong mga taniman roon na tila ba sinalanta ng isang malakas na bagyo. At sa di kalayuan, dun din sa tanimang iyon, may nakita rin akong mga magsasaka na nagsisipag-iyakan dahil sa pagkamatay ng kani-kanilang mga hayop. Kung kaya't lumapit pa ako, nang makita ko ang mga nasabing hayop, kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito. Bukas na po ang mga tiyan nito. Nawawala ng mga laman loob. Wasak na rin ang mga ulo nito. Na tila ba binagsakan ng isang malaking bato. Kung akong tatanungin, Ginoo, hindi ako maniniwala na tao lamang ang may kagagawa nun. Kung kaya't agad ko itong ibinalita sa inyo, sapagkat kung tutuusin, sobrang lapit na ng mga nilalang na yun dito sa atin, sa mabit ni Silo. Agad namang nagulat si tatay sa ikinuwento ng aming trabahador at sabay sabi nito,
Siloy, totoo ang mga nilalang na yun. Sila ang mga nilalang na tinatawag na bigwak. Isang uri ng mga aswang na walang ibang ginagawa kung hindi ang manalanta ng mga pananim at mga alagang hayop upang gawing pangunahing pagkain. Kaya rin ng mga itong pumatay ng tao kung kanilang nanaisin. At sa pagkakaalam ko, marami na rin mga albularyo ang namatay sa pagtatangk ng sugpuin ng mga ito. Sambit pa ni tatay. Kasunod nun ay nagsalita pa si tatay. Toryon, anak! Ikaw muna ang mangangasiwa rito sa ating mga taniman at mga hayop. Aalis muna ako rito ng 2 araw. Meron akong mahalagang tutunguhin. Naniniwala ako na hindi magtatagal dito mananalasa ang mga bigwak. Sambit pa ni tatay. Agad naman akong tumango sa iminungkahi ni tatay habang hindi pa rin ako makapaniwala sa aking mga narinig. Totoo naman na kalat na sa aming lalawigan ang kwento tungkol sa mga nilalang na yon. Ngunit hindi ako makapaniwala na malapit na ito sa amin. Nang umalis ang aking ama ng 2 araw, isang malamig na kaba ang bumabalot sa aking dibdib. Bagamat ako'y may alam na sa mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito, iba pa rin ang pakiramdam ko kapag mismo ang iyong pamilya ang direktang apektado. Makalipas ang 2 araw, bumalik na rin si tatay. Ngunit meron siyang kasama. Isang may katandaan na lalaki. Nakangisi naman si tatay habang ipinapakilala kami sa matandang lalaki. Anak, siya si Goryo. Siya ang kaibigan ko. At tutulong siya sa atin kung sakaling mapadako rito ang mga bigwak. At para lamang sa kaalaman ninyo, hindi siya basta-bastang albularyo lamang, anak. Kung hindi, isa siyang dibino. Sambit pa ni tatay. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga dibino ay isang uri ng nilalang na may mataas na antas na kakayahan na kahit ang mga antingero na pinakamagaling ay hirap itong tumbasan. Ayon rin sa aking ama na maaaring ang kakayahan ng isang dibino ay maihahalin tulad sa kakayahan ng isang anghel. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ng aking ama kasama ang matanda, ibinahagi nito sa amin ang mga kakayahan ng mga bigwak. Ayon pa rito, kaya raw ng mga nilalang na ito na magpalit anyo bilang isang malalaking langaw. May mataas rin itong antas na kakayahan sa panig ng kaliwa na siyang dahilan kung bakit mabilis lang netong mapuksa ang mga karamihan sa mga albularyong sumubok na labanan ang kanilang kauri. Sinabi rin nito sa amin na hindi dapat magpakakumpiyansa sapagkat nararamdaman niya na may isang pulutong ang mga ito, kung kaya't kinakailangan ay mas igihan pa namin ang pag-iingat. Ayon pa rito,
Ilang araw na lamang daw at sa baryo na namin mananalasa ang mga nilalang na iyon. Nararamdaman na raw ng Divino ang presensya ng mga ito kung kaya't sa mga sumunod na mga araw ay kinakailangang igihan pa namin ang aming paghahanda. Isang gabi noon, bilog ang buwan at nakakapanibago ang katahimikan ng gabi. Akma na sana kaming matutulog nun nang biglang tumayo si Mang Goryo. Naririto na sila. Ramdam ko. Nakapasok na sila sa baryo. Magsipaganda kayo. Wika nito sa amin. Nang marinig ko ang iwinika ni Mang Goryo, agad akong napabalikwas sa aking pagkakahiga. Dali-dali rin namang kumuha ng mga itak si tatay. Kasabay nito ang pagkarinig namin ng mga sigawan ng mga trabador namin na nagbabantay sa aming mga taniman. Dali-dali namang lumabas ng kamalig si Mang Goryo. Ngunit wala itong dala ni kahit isa. Agara naman kaming sumunod ni tatay. Kahit pa may kaba sa aming mga dibdib. At dala-dala ang mga panguntang sinabi sa amin ni Mang Goryo. Ngunit pagkadating namin sa labas, laking gulat namin na kasalukuyang nagsisipagtakbuhan ng aming mga trabador at patungo sa amin at pawang mga duguan. Kaagad namang inasikaso ni tatay ang mga ito. Ngunit ako, patuloy akong sumunod kay Mang Goryo. At habang pasunod sa kanya, laking gulat ko nang biglang nagliwanag ang buong katawan ng matanda. At nag-iitong isang batang binatilyo na siya kong labis na ikinamangha. At sa pagdating namin sa kalagitnaan ng taniman, nakita namin ang mga nilalang na sinisira ang aming mga pananim habang nilalantakan ang aming mga kahayupan. Ngunit biglang natigilan ng mga ito nang maramdaman ang presensya ng isang malakas na Dibino. Nang humarap sa amin ang mga nilalang, laking paghihilakbot ko nang masilayan ang mga itsura nito. Tila ba ito'y mga langaw na kasing laki ng kalabaw, ngunit nagtataglay ng ulo ng isang tao. Nagbubuga rin ito ng mga likidong sobrang baho. Nananatili naman ang Dibino sa kanyang kinatatayuan. Nang biglang magsalita naman ang pinuno ng mga bigwa. Karangalan sa amin ang makaharap ang isang pakialamerong Dibino. At mas lalong karangalan sa amin ang patayin ka! Saad neto at tumawa ng tumawa. Binato naman ng Dibino ng tikalbo ang isa sa mga tauhan nito na siyang sanhi ng agaran nitong pagkamatay. At sabay nagwika ang Dibino. Hindi karangalan sa akin ang kayo ay mapatay, sapagkat isa lamang kayo sa mga pinakamahihinang nilalang na aking nakita. Ni kahit katiting, hindi ninyong matutumbasan ang aking lakas. Lubha naman itong ikinagalit ng mga bigwak.
Dahilan kung bakit sabay-sabay itong sumugod sa dibino. Agara naman akong inihipan ng usal ng dibino upang makaiwas ako sa magaganap na labanan. Manood ka, bata. Tingnan mo kung gaano kalakas ang panig ng kabutihan. Wika pa nito sa akin. Sa pagsugod ng mga bigwak, mas lalo akong namangha sa kakayahan ng dibino. Dahil kahit anong gawin ng mga bigwak, hindi man lamang nila magalusan ng kahit kaunti ang dibino. Tinatawanan lamang ito ng dibino habang nananatili sa kanyang kinatatayuan at hindi man lamang umiwas sa kahit na anumang pagsugod. Dito na nagsimulang mangamba ang mga bigwak. Unti-unti na itong mga tumakas sa taniman. Ngunit bago pa man sila makatakas, ay laking gulat ko nang biglang sumigaw ang dibino. At sa pagsigaw nito, biglang hindi na nakagalaw ang mga bigwak. At kasunod ay sumipol naman. At sa pagsipol naman nito, biglang nangamatay ang mga nilalang sa di malamang dahilan. Ngunit ang pinuno ng mga ito ay nananatiling nakalupasay sa lupa habang nanginginig, dala ng matinding takot. Nilapitan naman ito ng dibino habang bagyang tumatawa. Ngayon, karangalan pa ba sa iyo na ako'y makilala? Sad ng dibino. Habang patuloy sa kanyang ginagawa, tinawag naman ako ng dibino papalapit sa kanila ng nilalang. Kahit labis akong nanginginig, dala ng takot, ay dahan-dahan naman akong lumapit. Bakit po? Ano po yun? Nanginginig ko na lamang na tugon. Iabot mo sa akin ang dala mong itak. Utos na ito na siya ko namang sinunod. Pagkaabot ko sa itak, agad naman niya itong inorasyonan at sabay balik sa akin. Laking gulat ko pa nang sinabi niya na ikaw nang pumatay sa tampalasan na yun. Nanginginig ko namang tinanggap ang itak at sabay-sabing, bakit po ako? Ako po talaga ang gagawa. Habang nanginginig ang boses, tumawa lamang ang dibino. Sabay senyas na tapusin ko na ang nilalang. Narinig ko pang nagmamakaawa ang nilalang, ngunit pinagmadali na ako ng dibino. At walang sabi-sabing, sinunod ko ito kahit nanginginig ang aking kamay. Ubod lakas kong hinampas ang talim ng itak sa uluhan nito. Pagkatapos kong magawa yun, dun na muling bumalik ang katahimikan ng gabi. Nilapitan naman ako ng dibino at sabay nagpalit ng anyo ito mula sa pagiging matanda. Tinapik niya ang aking balikat at sabay hinila na ako papabalik sa aming kamalig.